At ayan po ang ating pinakaunang matinding balita rito tungkol kay XRP. Ang sabi rito, analyst says a huge XRP rally is coming. Sets timeline for $5 price. Alam nyo ba na ang paghihintay sa pagtaas ng XRP ay parang paghihintay lamang yan sa reply ng crush mo? Minsan matagal, minsan masakit, pero pag nag-reply na, iba ang tibok ng puso. Pero seryoso, may malaking balitang umiikot ngayon dito sa mundo ng crypto. Isa pong analyst ang nagsabing sa XRP ay naghahanda na para sa isang huge move o malaking galaw na posibleng magdala sa presyo nito sa $5 pagdating ng Marso o March. Ayan, ang crypto analyst po na si Crypto Bull ay naglabas ng technical analysis gamit ang XRP USD 1-month chart. Ayan po. Ayon sa kanya, si XRP ay kasalukuyang naglalaro sa loob ng tinatawag na ascending channel. Isipin na lang ninyo na na si XRP ay parang tao na umaakyat ng hagdan. Medyo hiningal, tumitigil sa bawat baitang, pero ang direksyon ay paitaas pa rin. Matagal na itong nag-consolidate at ang chart structure ay nagpapakita na ang presyo ay sumusunod sa isang disiplinadong pattern ng historical support at saka resistance. Ngayon, ang nakaka-excite po dito, habang ang iba ay kinakabahan sa mga pullbacks o bahagyang pagbaba, ang analysis ay nagsasabing ito ay bahagi lang ng compression. Para itong spring na pinipiga. Habang lalong sumisikip ang galaw sa loob ng channel, mas lumalakas ang potensyal nito na tumalon paitaas kapag nagkaroon na ng breakout. Nanatili rin sa XRP sa itaas ng mga key monthly support levels. Kaya hindi ito basta-basta bumibigay sa presyo. Ngayon ay alamin naman natin kung ano ang sabi ng community. Hindi lamang po si Crypto Bull ang nakakita nito. Sinuportahan din ito ng ibang boses sa crypto community gaya ni na I Amphoric Boots at saka Crypto Sophie. Sabi po nila, ang fundamentals na XRP ay lalong lumalakas kasabay ng technical setup nito. Ang higher lows na nakikita po sa chart ay indikasyon na ang market ay bumubuo ng matibay na base o pundasyon imbis na mag-collapse. Kumbaga sa semento, tuyo na at matibay na ang pundasyon. Hinihintay na lang ang bubong. Ayan, tandaan po natin ang target na $5 ay isa pong technical projection at hindi po ito isang absolute na tadhana. Pero ang buwan po ng Marso ang magsisilbing judge. Yan, judge o hukom sa larong ito. Kung magsasara po ang buwan ng may malakas na momentum, posibleng makakita tayo ng expansion phase na matagal nang hinihintay. Hinihintay po natin bilang mga XRP holders. At least kung mag-invest ka, hindi lang sana hopya ang makukuha mo, kundi pati ang $5 na pangarap. At eto naman ang ating sunod na balita rito. Sabi rito, Goldman Sachs discloses how much XRP it currently holds. Akala nyo ba retail investors lang ang mahilig sa hopium? Nagkakamali po kayo. Ang higanting bangko na Goldman Sachs hindi na nakatiis. Inilabas na nila kung gaano karaming XRP ang nakatago sa kanilang baul. At hindi lang ito barya-barya.
Kung akala mo malakas ka na dahil may 1,000 XRP ka, hintayin mo tong sasabihin ko. Ayon po sa report ni Eleanor Terret na shinare ng 24 Hours Crypto, hawak po ngayon ng Goldman Sachs ang tumataginting na $153 million worth ng XRP. Sa presyong $1.40, katumbas yan ng mahigit 109 million tokens. Isipin mo yon, habang ang iba ay nagdadalawang isip pa kung scam ba ang crypto, ang Goldman Sachs busy na sa pag-fill ng kanilang bags. Para silang yung kaklase mong nagsasabing hindi nag-review, pero paglabas ng result, siya ang top 1. Pero sandali, hindi lang XRP ang trip nila. Para silang nag-grocery sa crypto market. May $1.1 billion sila kay Bitcoin at saka $1 billion kay Ethereum. Pero bakit kasama sa XRP at pati na rin si Solana na may $108 million? Simple lamang po. Walang iba kundi ang dahilan ay ang utility. Sa XRP ay hindi lang po basta digital gold. Ito ay parang expressway para sa cross-border payments. Gusto ng mga bangko ang mabilis at compliant at mukhang nakikita nila yan kay XRP. Hindi na po ito usapang moon o lambo lamang. Usapang seryosong financial infrastructure na ito. Ngayon ay ito pa ang mas matindi rito. Sumasali na rin ang Goldman Sachs sa mga meeting sa White House tungkol sa stablecoin yields. Ibig sabihin hindi lang sila basta bumibili, kundi nakikialam na rin sila sa paggawa ng batas. Strategy yarn? Alam nila na kung gusto mong manalo sa laro, dapat kasama ka sa gumagawa ng rules. Kapag ang mga big players na gaya po ng BlackRock o JP Morgan ay sumunod pa sa yapak na ito, asahan nating magbabago ang ihip ng hangin sa liquidity at market sentiment ni XRP. Ayan, ang pag-amin po na ito ng Goldman Sachs ay patunay na ang crypto ay hindi na niche experiment. Ito na ang bagong mukha ng global finance. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyong walang kwenta itong sa XRP, ipakita mo sa kanila ang portfolio ng Goldman Sachs. Minsan mas mahirap maniwala sa galaw ng pera kaysa sa sabi-sabi lang sa tabi-tabi. Ayan, balitang may kaugnay na naman kay Goldman Sachs kung saan ay sabi rito, Goldman Sachs and Google are co-investors in Ripple. Akala nyo ba sa XRP ay puro hype lang at hold hanggang sa pagtanda? Well, may resibo na tayo. Alam nyo ba na habang tayo ay nag-aabang ng sahod para pambili ng dip, ang mga higante gaya ng Google at saka Goldman Sachs ay matagal nang nakapwesto kay Ripple? Opo, hindi ito hula-hula sa kanto. SEC filings mismo ang nagsasalita. Base po sa fourth quarter 2025 SEC filings, ibinunyag na ang Goldman Sachs ay may hawak na mahigit 109 million XRP tokens. O katumbas po yan ng $153 million. Isipin mo, ang isa sa pinakamalaking bangko sa mundo, hindi lang Bitcoin o Ethereum ang trip. Isinama na nila sa XRP sa kanilang shopping list. Pero teka, hindi ito bigla ang desisyon lang na parang nag-add sa cart sa Shopee.
Matagal na silang magkakabarkada. Ang Goldman Sachs, Google at Santander ay naging early co-investors ng Ripple Labs. Habang tayo ay abala sa pag-scroll sa TikTok noong araw, sila ay naglalatag na ng kapital at teknolohiya. Ang Google ang bahala sa tech at scalable systems, habang ang Goldman Sachs naman ang nagbigay ng street cred sa mundo ng global banking. Kumbaga si Ripple ang bida at ang mga higanting ito ang kanyang mga Avengers. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Bakit nila ginawa ito? Hindi para mag-day trade, kundi para baguhin ang sistema ng cross-border payments. Sa XRP ay hindi lang basta coin. Ito ay tulay o bridge para sa mabilis na pagpapadala ng pera sa buong mundo. Sa dami ng hawak ng Goldman Sachs, malinaw po ang mensahe. Naniniwala sila sa utility o gamit ni XRP, hindi lang sa presyo nito sa market. Kapag ang mga institusyong ito ang pumasok, ibig sabihin seryosong negosyo na ito. At ayan, sa madaling salita, ang Ripple ay hindi lamang po ito isang speculative experiment. Ito ay isang maingat at planadong project na suportado ng mga pinakamalaking pangalan sa tech at saka finance. Kaya kung tinatanong mo kung may bukas pa ang XRP, tingnan mo na lang kung sino ang mga kasosyo nila. Kaya ang tanong, nakapwesto ka na ba o manunood ka na lang ulit sa susunod na balita? Balitang Goldman Sachs na naman. Sabi rito, this explains why Goldman Sachs bought XRP deep. Akala ng marami, nagkakagulo lang sa palengke kapag bumababa ang presyo ng crypto. Pero habang ang iba ay nagpapanic sell, ang mga big boys gaya ng Goldman Sachs, ayun, tahimik na namimili ng sale. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi po sila bumibili dahil sa hype. Bumibili sila dahil sa math. Kaya pag-usapan natin kung bakit pati ang mga dambuhala sa Wall Street ay nakapila na kay XRP. Ayan, sa inilabas po na 4th quarter 2025 disclosure, nabuking na ang Goldman Sachs kung sana ay meron silang hawak na $153 million exposure kay XRP via ETF. Hindi yan barya-barya na parang merienda lang. Yan ay seryosong investment. Sabi nga ng crypto commentator dito na si Smoke, ang pagbili nila sa DEEP ay hindi po tsamba. Para itong pagbili ng discounted na iPhone. Alam mong mahal ang value, nagkataon lang na nakasale ngayon. Pero bakit si XRP? Hindi lang ito dahil sa feeling nila. May basehan po itong siyentipiko. Ayon po sa isang academic study mula sa Atlantis Press, si XRP ay may kakaibang price resilience. Ibig sabihin kahit nagkakagulo ang Bitcoin at Ethereum na parang mga batang nag-aagawan sa laruan, si XRP ay nananatiling matatag sa gitna ng market shocks. Mas predictability, mas gusto ng mga bangko. Sino ba naman ang gustong mag-invest sa asset na parang mood swings ng ex mo? Pabago-bago. Bukod sa katatagan, usapang utility po tayo. Sa XRP ay parang express lane sa SLEX. Mabilis, mura ang transaction fees, at swak sa cross-border settlements. Ito po ang dahilan kung bakit ito tinatawag na undervalued. Habang ang iba ay puro pangako, sa XRP ay ginagamit na bilang medium of exchange at store of value sa mga regulated financial networks. Sa madaling salita,
ginagawa nito ang trabaho niya ng walang drama. Ngayon, ang pagpasok po ng Goldman Sachs ay isang malakas na sinyales. Ang mga institution ay hindi na natatakot sa digital assets, basta't may data at real-world use case. Sa huli, ang matatalinong investor ay hindi nakikinig sa ingay. Tumitingin po sila sa utility. Kaya ang tanong ngayon, nakikisabay ka ba sa galaw ng mga higante o nanonood ka lang sa gilid? Kaya pasabog po tayo dyan. At ayan, sa balita naman na ito ay sabi rito, Ripple CLO to XRP Army. Compromise is in the air. Akala nyo ba tapos na ang drama sa crypto? Nagkakamali po kayo. Yan, sabi rito, compromise is in the air. Yan po ang mga katagang binitawan ni Ripple Chief Legal Officer Stuart Alderoty pagkatapos po ng isang mainit at siksik na meeting sa White House. Kung holder ka ng XRP, makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti. Ang dating magkakaaway tila nagkakaamuyan na ng pagkakasundo. Yan po siya, ang Ripple CLO na si Stuart Alderoty. Nito pong nakalipas na February 11, naganap ang isang follow-up session sa White House na pinamunuan ni Patrick Witt mula sa President's Crypto Council. Hindi ito basta kape-kape lang. Kasama po sa table o lamesa ang mga bigating lawyers. Yan, our abogado ng Ripple, Coinbase at ang A16Z. Pero ang plot twist, nandoon din ang mga higante ng banking world. Yan ay ang Goldman Sachs, JP Morgan at ang Wells Fargo. At ano ang kanilang pinag-usapan? Yan po ay ang stable coin yields at saka reward programs. Alam nating lahat na dati ang mga bangko ay parang ex mong ayaw kang makitang masaya. Ayaw nila sa crypto. Pero ngayon, nagpapakita na sila ng willingness na pag-usapan ang mga exemptions para sa transaction-based rewards. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Mahalaga ito kasi pinagdidibatihan na. Yan, pinagdidibatihan na po kung ano ang permissible activities o yung mga bagay na legal na pwedeng gawin ng crypto firms. Siyempre, ang Ripple at Coinbase gusto ng malawak na playground para sa innovation. Ang mga bangko naman gusto ng mahigpit na kontrol para iwas risk. Para po itong pakikipag-negotiate sa nanay mo. Gusto mo gumala hanggang madaling araw. Ang gusto niya, 6 p.m. nasa bahay ka na. Pero ang mahalaga rito, may dialogue, may pag-uusap. Hindi na lang puro demanda at batuhan ng papeles sa korte. Para sa XRP Army, bakit ito bullish? Yan, bullish po ito dahil ang mga stablecoin initiatives ng Ripple ay nangangailangan ng legitimacy. Kung papayag ang mga bangko at regulators sa isang middle ground, mas bibilis po ang adoption ng Ripple ecosystem sa traditional finance. Isipin po ninyo, ang mga bangko na dati ayaw humawak ng crypto, sila na ngayon ang nakikipag-technical discussion kay Ripple. Parang kailan lang sinusuka nila sa XRP. Ngayon, parang gusto na nilang tikman. Tandaan po natin ang petsang ito. Yan, March 1. Tandaan po natin yan. Sapagkat yan ang White House deadline para sa mga usaping ito. Sa ngayon, productive po ang description sa meeting. Ibig sabihin, papalapit na po tayo sa linaw na matagal na nating hinihintay. Ang crypto at traditional banking
mukhang mapipilitang mag-holding hands para sa ekonomiya. Kaya abangan po natin ang susunod na kabanata bago mag-March. Kaya pasabog po tayo dyan. Ayan, balitang technical analysis naman po tayo. Kung saan sabi rito ay technical analyst says XRP is about to dump hard. But, yan, meron po siyang but dito na nabitin. Yan, ayon po sa isang sikat na analyst. Yan, si XRP daw ay about to dump hard. Yan, ibig sabihin ay guguhon na raw ang presyo ni XRP. Pero bago po tayo mag-panic sell at umiyak sa gilid, tignan muna natin ang chart na kanyang pinost. Kasi kung ang crypto ay may plot twist, ito na yon. Mas nakakalito pa ito sa signal ng ex mong miss ka na pero ayaw makipagbalikan. Dito na po papasok itong si XRP Captain na isang kilalang technical analyst. Siya po ay nag-post dito sa X. At ang sabi niya, XRP is about to dump hard. May kasama pa itong weekly XRP USD chart. Yan. Ngayon sa mundo ng trading, kapag sinabing dump, ibig sabihin takbuhan na, pababa na ang presyo. Pero ang problema, yung chart na pinost niya, baliktad. Inverted, mga lodi. Parang yung logic ng tropa mong nag-aayang uminom pero walang pera. Kaya tingnan po natin ang detalye. Ang chart ay galing po sa Bitstamp sa weekly time frame. Nandito yung Fibonacci retracement levels na 0.236, 0.382 hanggang 0.618. Nakikita na rin natin dito ang diagonal support line at descending resistance. Sa unang tingin, mukhang pabagsak po talaga. Pero dahil inverted po ang chart, ang ibig sabihin ng pababa sa visual na ito ay actually pataas sa totoong market. Yung dump na sinasabi niya, mukhang malupit na sarcasm lamang. Ayan, ngayon ay alamin naman po natin kung ano ang naging reaksyon ng community dito. Siyempre, nagkagulo ang mga tao. Sabi ng isang user na si Lou ND, lesson ito on how to mess with people's mind. May iba namang nagsabi na baka accidentally lamang na nabaliktad ang chart. Pero sa totoo lang, mukhang sinadya ito para subukan kung sino ang nagbabasa lang ng headline versus sa mga marunong talagang magbasa ng chart. Sabi nga ng isang commenter dito, ang chart na ito ay pahiwatig na baka bumalik tayo sa $1.90 level o higit pa. Ayan. Ngayon, ang aral po dito ay huwag po tayong basta-basta maniwala sa caption. Lalo na kung ang chart ay parang gymnastic sa sobrang baliktad. Minsan, ang pinaka-bearish na statement ay ang pinaka-bullish na signal pala. Kaya tandaan po natin, sa crypto, hindi lang presyo ang tinitignan. Pati na rin ang bait o bitag ng analyst. Ayan. Kaya stay sharp at huwag po tayong magpadala sa reverse psychology. At ayan, ito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito, Ripple's latest action could cement XRP as the premier bridge asset. Akala nyo ba natutulog lang ang Ripple? Nagkakamali po kayo mga ka-crypto. Habang busy po ang lahat sa pag-scroll sa TikTok, may secret moves na palang ginagawa ang Ripple sa mismong bakuran ng Federal Reserve. Isa pong dokumento ang lumabas na posibleng maging dahilan kung bakit sa XRP ang magiging king of bridge assets. Hindi lang ito haka-haka.
Ito po ay formal, legal at medyo nakakahilo sa galing. Nito pong nakalipas na February 6, 2026, nag-submit ang Ripple ng isang formal comment letter sa Federal Reserve Board. Sumasagot po sila sa docket number OP-1877. Medyo boring pakinggan po ang pangalan. Pero sa totoo lang, tungkol po ito sa Reserve Bank Payment Account Prototype. Para po sa mga hindi teke, ganito yan. Parang nag-a-apply po ang Ripple para magkaroon ng sariling VIP seat sa loob mismo ng Federal Reserve. Kung dati ay kailangan pa nilang dumaan sa mga commercial banks na parang traffic sa EDSA, ngayon gusto nilang direktang dumaan sa highway ng Central Bank. Ngayon ang tanong ay bakit nga ba ito big deal? Big deal ito dahil kung ma-approve po ito, ang RLUSD reserves o yung stablecoin ng Ripple ay pwede itong itago ng direkta sa Fed. Wala na pong counterparty risk. Kumbaga sa utang, hindi mo na kailangang dumaan sa kapitbahay mong chismosa para magbayad sa bangko. Diretso ka na sa manager. Sabi nga ng crypto researcher dito na si Bank XRP, ayan, ito na ang kulang na piraso para maging premier bridge asset itong sa XRP. Kapag ang settlement ay nangyari sa Fedwire o sa infrastructure ng Federal Reserve, sa XRP ang magsisilbing tulay para sa bilyong-bilyong dolyar na dumadaloy sa buong mundo. Hindi na ito pang merienda lamang, pang buong mundo na ito. Ngayon ay hindi lamang po basta-basta sulat ang pinadala ng Ripple. Ipinagmalaki rin nila ang kanilang mahigit 75 global financial licenses. Para silang estudyanteng nag-apply ng trabaho na may dalang 3 folder ng certificates para siguradong tanggap. At ano po ba ang kanilang goal? Ang goal nila ay para i-modernize ang US payment system gamit ang blockchain. Gusto nilang ipakita na mas safe, mas mabilis at mas matibay ang kanilang system kumpara sa mga lumang paraan na kasing bagal ng reply ng crush mo. Pero teka lang mga ka-crypto, bago po kayo bumili ng Lambo, kailangan nating maging realistic. Comment letter pa lamang ito at hindi pa ito approval. Ang Federal Reserve ay parang strict na magulang. Matagal mag-decide at maraming tanong. Pero ang mahalaga dito, si Ripple ay hindi na lang nasa gilid. Nasa loob na sila ng boardroom at kamiting na ang mga big boss, mga big boss ng global finance. Kaya ang tanong, handa na ba ang portfolio mo kapag tuluyang naging tulay o bridge itong sa XRP? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.